Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, may gusto ho ako na i-share sa inyo. Tilang lubog na ho at tilang isinuka na sila ho. Paano na ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente sa darating na 2028 elections? Anong nangyari mga guys, mga ka-action, mga kakampeng? Diba, nagrally pa lang ito doon sila sa Negros Occidental. Anong nangyari? Bakit isinusuka na ho sila? Matapos nga po si Gwen Garcia na gobernador ng Cebu, nag-resign nga po ito si Gwen sa PDP laban. Ito ho mga ka-action, sinundan ng 60 na local official ng Negros Occidental resign sa PDP laban. Sinuka na ang mga Duterte. Isa po ito sa mga na nagsawa na ang mga tao sa mga Duterte. Panahon na daw na imulat ang kanilang mata at maninindigan sa tama. Nako po, sabi ko na mga sa inyo mga ka-action, darating din ang inyong paglubog. Eto na. Woo! Parang ba ko? Eto ho, panoorin ho natin itong balita mga ka-action ha. Nako, wala nang kandidatura nito ni Vice President Sara. Wala ka na Sara. Talo ka na talaga nito Sara. Huwag ka nang mag-assume. Iniwanan ka na ng inyong mga alipores. Cebu Governor Gwen Garcia and over 60 local officials from Negros Occidental resigned from PDP Laban, the party of former President Rodrigo Duterte. Agoy. Oh, di ba? 60 local official resign PDP Laban. Ay, ano nangyari? Nagrarally pa kayo doon, di ba? Marami din ang dumalo doon, di ba? Sinatapos lang pala ang rally nyo, tapos magdidesisyon sila na mag-resign na sa PDP laban. Ago, iyak na si lolo nyo digong. Meanwhile, in the Senate, some majority members are considering switching to the minority following the ouster of former Senate President Mig Zubiri. Here's the report. Senator Joel Villanueva, who was former Senate Majority Leader, is seriously considering joining the Senate minority following that surprise leadership change last week. Villanueva even said that he was spoken with Senate Minority Leader Coco Pimentel about this. And Pimentel told him that former Senate President Zubiri's group, the so-called Solid 7, is welcome to join the minority. I am entertaining the idea. Maybe I'd be better as part of the minority or probably lead the opposition in the Senate. Since the Senator... Ang ganda ng laban ho, mga ka-action ha. Mukhang may katuwang na si Senadora Risa Hontiveros. Magandang move yan ha, Joel Villanueva ha. Ay, naku po. Pero ano po natin mga ka-action, mukhang nagkaralabo-labo na talaga. Isa lang po talaga ito si Senadora Risa Hontiveros ang naninindigan talaga na nag-iisang opposition, no? Na hindi siya lumipat-lipat. Pero ito, 7 na mga ni Mig Zubiri mukhang papanig sa opposition ho, mga ka-action. Oy, magandang po ito ha. At least may na si Senadora. O, ano na kayo ngayon, Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla. Ikaw pa, Amy Marcos. Nasaan ka na, Amy Marcos? Imbis na tumulong ka dyan sa kapatid mo, patuloy ka din, against ka pa, pro Duterte ka talaga.
Oh, mga loyalista, wag niyong iboto si Amy Marcos ha. Hindi naman nakakatulong yan kay Mr. President sa kanyang kapatid. Kung hindi puro lang against. Mas kinakampihan niya pa yung mga Duterte. Senators of the 19th Congress took office. Only Senators Pimentel and Lisa Hontiveros were the minority. We admire Senator Coco and Senator Risa as members of the opposition, of the minority in the Senate, kasi talagang sila yung lahat ng bagay tinitignan nila, ini-scrutinize nila para ma-check yung ginagawa ng majority. Imagine if there are more fiscalizers, if there are more checkers to ensure that every bill, every measure that we are tackling and passing in the Senate would really help the best interest of our people. Villanueva says some other members of the so-called Solid Seven have also expressed openness in joining the minority bloc. These include Zubiri, J.V. Ejercito, Nancy Binay, and Sonny Angara. Senate President Cheese Escudero has earlier said that his line of communication with the group of Villanueva is open. But for Villanueva, they first have to calm their emotions while the session is on break. So lahat po yan, buo yung options. And of course, buhay din yung option to talk to the Senate President and find out how we could be of help, saan paraan kami makakatulong. Senator Ejercito shares the same view. He believes that eventually the new leadership has to talk to the Solid Seven, but only after emotions have cooled off and after they have decided which direction to take moving forward. Senate President Escudero noted though that his and Zubir's camps are not rivals. Hindi ko naman sila iniiwasan. Wala ako nakikitang rason para hindi kami maging maayos ang relasyon. Bagaman magkaiba ang pananaw namin sa ilang mga bagay. Meanwhile, 60 local government officials from Negros Occidental have resigned as members of PDP, the former ruling party. According to its provincial chairman, Mayor Alfredo Benitez, the officials tendered their mass resignation from the political party on Saturday. Speaking about this resignation, Benitez said, and I quote, "As PDP members, we were not even invited to gatherings and meetings. What do you expect? It's not as if we did not heed their call." End of quote. But it's not just them. Cebu Governor Quen Garcia also resigned from the political party, citing political differences and irreconcilable conflict with other members. Garcia submitted a resignation letter to PDP Laban's President, Palawan Representative Jose Alvarez. For News 5, Camille Samonte, we are One News. Yun na ho, mga ka-action, mga kakamping ha. Magandang laban to. Oy. Yan. Ano na mga DDS? Katatapos lang ng rally nyo sa Negros, isinuka pala kayo ng 60 local official, mga ka-action. Malaking makinarya yan. Paano na? Sino na ang mag-iendorso dito kay Vice President sa 2028 elections? Nako, sino na mag-iendorso dito sa mga re-election sa darating na 2025? Paano na ang pangarap ni Philip Salvador ni Willie Revillame? Mga ka-action, mga kakamping, malaking nawala na makinarya kay Duterte. Sa mga Duterte ha, 60 na local official. Jesus, Ginoo. Congrats at namulat ang mga taga Negros Occidental. Good job po yan. At sa gobernador ng Cebu. Congrats. Panahon na para tuldukan ang mga Duterte sa larangan ng karera nila sa politika. Wala na sanang Duterte pa na maging isang presidente. Subok na ang kanilang pag-aano sa atin, ang pagsiservisyo, hindi patas. Marami ang naargabyado. Kaya panahon na, mga ka-action, na mamulat ang lahat ng mga Pilipino. Congratulations sa balita na yan. Diba? yan ang gusto natin, mga ka-action. Hindi ho talaga natutulog. Hindi natutulog ang katotohanan. Mamumulat at mamumulat ho talaga ang ating mga kababayan na matagal na kanilang pagtutulog. Diba? Pinatapos lang pala ang rally nyo, tapos sabay resign sa PDP Laban. Parang yan, palubog ng palubog. Yun ang mga ng mga DDC. Pag may palubog na palubog, sila ho pala ang lumubog.
Alright, dyan lang ho mga ka-action, mga kakamping to. I-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.